Hi, I'm Paul Anthony Simon Cantos of Iron Machina Customs and welcome sa bagong naming shop. At ipapakita namin ngayon sa inyo yung mga prize bike namin. No? So ito yung mga bikes na mga nananalo sa aming mga competitions dito sa ating local scene sa custom. So itong bike na to is a biker build of champion nitong 2024. So basically this is a BSA biker build off sa Machina Motor Show. At of course, ang aming kalaban dito is none other than is Mr. Benji Scaffe Racer, which is very renowned siya talaga, not international, hindi lang dito sa Pilipinas but internationally. No? So sobrang kilala talaga yung kalaban namin dito. And we had a chance na makakompete siya in terms of biker build-off. And nga, baga nanalo kami kahit paano. No? So parang napagbigyan ata kami. Okay, so this is a BSA Gold Star 650 at ang ginawa namin dito is a concept cafe racer. Ito yung pinaka-concept ng build-off kasi nga ang gusto nila is cafe racer. So what we did is to change the whole thing. No? Kumbaga binago namin yung buong look ng BSA Gold Star. Okay, so nag-start tayo dito sa front end ng BSA na to. Ang ginawa namin is ginamitan namin siya ng Springer fork. Kasi nga, concept namin dito is modern classic. No? So, we incorporated yung classic sa modern look ng motor. So, itong Springer fork na to, this is an aftermarket. Ginawa namin siyang fitted dito sa BSA Gold Star na to. And of course, yung pinaka-design niya, kumbaga parang medyo mechanical, no? Yun yung pinaka-idea ng design namin dito. Okay, so nag-customize din tayo ng head cowling natin dito sa Gold Star na to. If you notice, very unorthodox yung pinaka-design namin and it placed doon sa mismong Springer fork. So yung whole design kasi nitong motor na to is very freehand namin siya ginawa. Kumbaga wala kaming pattern, wala kaming plano talaga dito sa ginawa namin dito sa motor na to. So it's more of like parang dinowing lang namin siya doon sa mismong chassis niya. So, kinalabasan naman niya is, I think, very attractive in a way, no? So, dito naman sa handlebar, nag-customize din kami ng handlebar dito. Medyo drag bar siya. Pero since Cafe Racer nga yung pinaka-design natin dito sa motor na to, ginawa namin siyang mas mababa, no? And this is fitted directly dun sa mismong Springer fork natin, no? So, naka-incorporate siya. So, kagandahan nito, very stable siya kasi naka-fix din siya, pero detachable pa rin, no? Kumbaga, naka-angle out lang talaga siya in terms of how it looks. Kumbaga, binagay talaga namin yung pinaka-itsura ng mismong manibela namin dito sa buong motor na to. Okay, so dito naman sa tank, naka-integrate yung mismong seat natin sa buong tank, no? So, if you notice, this is one piece lang kasama ni upuan and the tank itself, no? The tank itself contains about 8 liters of gasoline. So, kaya niya mag-carga ng 8 liters of gasoline. Tapos, if you notice, yung tank natin medyo pointy siya, medyo modern-ish siya kasi yun yung idea namin is to blend yung classic and modern look ng motorcycle. So, if you notice, meron din dito na ito yung pinaka parang side panel niya. So yung side panel, naka-CNC siya. So this is actually handmade basically it's a CNC, machine made siya. So binagay namin yung look dito sa mismong design ng aming motor. So if you notice, para siyang may layer siya, no? So parang medyo modern-ish look niya. Tapos may logo tayo ng BSA dito sa part na ito. Okay, so sa exhaust naman, since single cylinder lang yung BSA Gold Star, single exhaust lang yung ginawa namin. So maganda dito kasi naka-streamline lang din siya, single pipe lang siya. It's not an open pipe, medyo semi siya kasi may baffle pa rin yung loob niya. Pero if you notice, naka-high mount siya, mataas yung pagkaka-mount niya, and we follow through kung ano yung pinaka-lines ng aming motor, no? So sinundan namin talaga siya kasi nga first things about pagko-customize is the lines, no? Kailangan, importante yung lines sa mismong motor. So this one, streamline siya, including yung pinaka-frame natin or pinaka-tank natin. So bumagay talaga yung itsura nito sa mismong motor niya. Okay, so this bike is equipped with fingerprint sensor. So basically, ito ay naka-biometric siya, no? So this is the module. So dito mo siya pipindutin or dito mo ilalagay yung thumb mo para mag-on yung mismong motor. So dito naman sa rear part na to, if you notice, yung suspension namin nakahiga, no? As compared to sa regular na ginagawa ng iba na nakatayo. So we call it a mechanical rear suspension, no? So why mechanical? So kasi nga naka-rigid frame tayo. This is a rigid frame if you notice.
Pero ang suspension natin nandito lang naglalaro sa mismong pinaka-swing arm niya or plate swing arm niya. So this one is parang actually inisip lang namin siya kung paano siya mag-work, and nagkaroon kami ng trial and error kung ano yung suspension na dapat ikabit namin para mag-work siya na maayos, and dito kami nag-end up, no. So yung friction kasi nitong suspension na to as compared to sa regular ones, mas mababa yung kumbaga yung tolerance niya in terms of tension, kasi nga may dalawa yung humahawak sa kanya. And of course, meron din tayong stabilizer, which is ito, humahawak siya di sa buong para hindi siya makalas, no. So nag-work din siya. So pag nag-play siya, kasama to sa paglalaro ng suspension, no. So yun yung pinaka-idea niya, is to play around kasama yung mismong stabilizer niya. Tapos ito, it push forwards pag nagtataas na tong rear tire natin, no. So ito yung pinaka-mechanical niya, ito yung umiikot, ito yung dito yung bearing, ito yung suspension, tapos ito yung stabilizer. So it works all together, especially pag naglalaro na siya. Nag-road test na kami nitong motor na to, and it works perfectly. Okay, so dito naman sa preno natin sa harapan. So originally, itong preno natin, nasa kanan talaga siya. So since nag-customize na nga tayo ng part, especially with this Springer fork, so we moved it dito sa kaliwa, no. So kinostomize natin yung bracket natin para mag-work siya ng maayos with the Springer fork. Okay, so sa frame naman, ang ginawa naman namin dito, we left out at least 70% ng original frame kasi yun yung requirement ng biker build-off. So what we did is to cut off yung half ng mismong chassis, no, yung pinaka-frame namin. So itong 30% na to, ang ginawa namin dito is to make a rigid frame para medyo kakaiba naman siya, no, kasi we combine nga the classic and the modern look ng motorcycle. So pinagsama namin siya dito. So ito yung kinalabasan ng pinaka-idea namin. So rigid frame na siya. We use a high tensile steel na 3/4 or 26mm na tube. Tapos pinatibay namin siya ng mga casting para at least mas maganda yung kapit niya, and mas durable talaga siya, especially when riding. Okay, so sa oil naman, to make things properly, marami kasi component talaga na kinoconsider. So ito yung part nito. So before natin siya, kasi kumbaga wala tong sariling oil dito mo siya ilalagay. So umiikot lang yung oil throughout. So ito, kinostomize din natin siya. Well, this is actually for pang ano talaga siya, pang mga underbone talaga siya. Ginagamit nila pang gasolina to, at pang gas, pang oil. So, we incorporated it kasi nga since bagay naman siya dito, and maganda yung pagkakagawa niya. Okay, so dito naman, gumawa tayo ng custom na belly pan, specifically for this BSA custom. At the same time, meron din tong kasamang battery box na naka-incorporate, no? So, nandito yung battery box natin, wala na siya dito sa likod. Ang pinaka-design nito is of course, binagay namin sa mismong tank natin, and yung pinaka-lines niya, naka-streamline din siya. Kumbaga, pantay siya dito sa mismong tangke. Kaya, pag nakita mo siya as a whole, pantay na pantay yung pinakalinya niya. This is a fully metal, kumbaga metal talaga siya para matibay, kasi since it's underneath, lagi siya tinatamaan ng bato or nasasayad talaga siya. Pag aluminum kasi, medyo madali siya ma-distort. This one is pure metal, mas matigas siya. At least gumamit kami ng 2mm na kapal na metal steel dito sa ano na to. Tapos, incorporate lang namin yung pinaka-design niya para sa buong motor. Okay, with the speedometer naman, ang ginamit namin dito is of course yung original pa rin niya, pero we took out the other speedometer. Dalawa kasi ito isang odometer, speedometer. So, ang ginamit namin, yung pinaka-speedometer nila, yun yung pinaka-essential kasi talaga. So, basically, maganda dito kasi naka-side mount siya, no? Ito, pero detachable pa rin siya. We want this area clean kasi that's why dito namin siya nilagay. And it suits with the look kasi medyo mechanical nga siya and medyo modern-ish look siya. So, bagay na bagay talaga yung itsura nito para sa ating motor. Okay, so sa overall look naman and color combination na pinili namin, of course, if you notice, this is all chrome. So, maraming chrome dito sa part ng mismo motor na ito. Even the chassis is chrome, side covers, engine covers, and everything. Kasi nga, in-incorporate namin yung look ng classic, no, sa modern. And of course, the color of the tank and ibang details niya is gunmetal. So, medyo bumagay talaga yung kulay niya dito sa motor na ito. So, that's why we came up with this look. Medyo modern-ish, pero classic pa rin talaga siya. And it's rideable, roadworthy, and of course, street legal pa rin naman siya. Although you have to declare it lang. Ayan, so, really hope na nagustuhan niyo siya.
Again, this is Paul Anthony Simon Cantos of Iron Makina Customs, and this is Avantgarde BSA Gold Star Biker Build-Up Champion 2024 for All About Wheels Manila.